Good morning, everyone. Our topic today is about contingency procedures, response to unplanned events, and conditions in using remote desktop. Contingency plan. Ang contingency plan ay handang plano. Ibig sabihin, ito ay backup plan ng isang organization o school kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan tulad ng power outage, internet problem, bagyo, o system failure. Hindi siya siguradong mangyayari pero pinaghahandaan na para kapag may problema, alam na agad ang gagawin at hindi nakakagulo. Sa madaling salita, kung may mangyayaring problema, may plano na tayo. Halimbawa, sa school, kung mawawalan ng internet during online exam, ang contingency plan ay mag-shift sa offline exam o i-reschedule yung exam. Ang contingency plan ay minsan tinatawag na Plan B. Ito ay ginagamit bilang alternative na gagawin kapag hindi naging successful ang original plan o hindi nangyari ang inaasahang resulta. Ibig sabihin, kung hindi gumana ang Plan A, may Plan B na agad na susundin para tuloy-tuloy pa rin ang gagawin at hindi nasasayang ang oras. Sa madaling salita, ang Plan A is equal to our main plan and ang Plan B naman is contingency plan or the backup plan. Ang contingency plan ay part ng mas malaking strategy para sa isang organization, kagaya ng number 1, business continuity. Paano nagpapatuloy ang operasyon kahit may problema? Next, we have disaster recovery. Paano ma-recover ang system or data o proseso pagkatapos ng sakuna o major issue? Next, we have risk management. Paano pinipigilan o mini-minimize ang mga posibleng risk na pwedeng makaapekto sa negosyo o operasyon? At pangatlo, ibig sabihin, ang contingency plan ay gabay sa aksyon kapag may inaasahang sitwasyon at sinasaklaw niya ang pagprotekta sa negosyo o operasyon. So we have a simple analogy class. We have business continuity, paano nagpapatuloy ang barko kahit may bagyo. Disaster recovery, paano aayusin yung barko pagkatapos ng bagyo. And yung contingency plan naman, alternative route o action kung may biglang bagyo na hindi natin inaasahan. So these are a simple analogy kung paano ba ang contingency plan. Ang contingency plan sa context ng computer emergency ay may tatlong bahagi: suitable backups, immediate actions, and longer-term measure. Let's go to the suitable backups. Parang safety net, laging may backup ng file system para safe kung may mawala. Next, we have immediate action, agad na hakbang o aksyon kapag may nangyaring emergency tulad ng cyber attack or system crash. Longer term measure, mga strategies para maiwasan o ma-handle ang similar na problem or problema sa future. Sa madaling sabi, backup agad, act agad, plan for next time. Halimbawa, sa school class, kung may virus na pumasok sa computer lab, sa mga computer, sa computer lab, is meron tayong backup gamitin ng recent save files. Next, we have immediate action. Disconnect yung infected computer or i-alert natin yung IT teacher. Next, we have long-term measure. Update, antivirus, at mag-train ng students sa safe computing. Convene a team. Bumuo ng team na may representative mula sa lahat ng parts ng organization para masaklaw lahat ng perspective. Identify critical resources and function. Alamin kung ano ang pinaka-importanting resources at process na kailangan para mapatuloy ang operasyon. Next, we have establish a recovery plan. Gumawa ng plan kung paano ma-recover depende sa haba ng oras na kaya ng organization na tumuloy kahit walang specific function. Sa madaling sabi, team muna, alamin ang important, plan para makabalik agad sa normal. Parang sa school class. We have team, which is the IT, admin, teachers, and students, which is those are relevant sa school.
Next, we have critical resources or system files, communication tools, yung mga online and internet. Next, we have recovery plan. Kung ilang oras o araw kaya mag-ooperate kahit may problema at paano babalik ito sa normal. Ang contingency plan ay parang disaster plan na kailangan regular na i-update. Layunin nito ay panatilihing tumatakbo ang company at ma-serve pa rin ang customer kahit may number one, power outage, IT malfunction, or major disaster. Sa madaling sabi, laging ready at updated para tuloy-tuloy ang operasyon kahit may problema. Parang tip sa school, kung may brownout sa lab, may updated plan para ma-continue ang online class or ma-reschedule ito agad. Sa recommended approach at data recovery, pinakamahusay na paraan ay laging may backup ng data bago pa man magkaroon ng problema. Pwede itong i-save sa same computer, network server, or internet or sa ating cloud. Sa madaling sabi, laging may backup para kahit may safe pa rin ang ating mga files. So, let's have a short tip. Okay, mga payo sa inyo. Kung may school project sa computer, i-save agad ito sa flash drive or sa mga Google Drives natin. Para kung masira yung laptop, hindi mawawala lahat, lalo na yung mga importante nating mga files. Kapag na-replace ng sira o failed peripheral katulad ng hard drive o USB, ang data recovery ay nagiging simpleng copy lang ng files mula sa backup papunta sa bagong device. Sa madaling sabi, palitan ng sirang hard drive or flash drive tapos i-copy lang pabalik ang files mula sa backup. Pwedeng galing sa online ito, katulad ng Google Drive, diba? I-download lang natin, then ita-transfer lang natin sa ating laptop. Kung nasira ang laptop mo at naayos mo na, pwede mo nang ibalik yung mga important files mo dun sa backup. Sa important files mo galing dun sa ating backup. Sa worst case scenario, kung user data lang ang na-backup at hindi ang buong application, kailangan lang i-reinstall ang application. Pero maliban na lang kung vintage program na mahirap nang hanapin. Mas mahalaga ang data kaysa sa software mismo. Sa madaling sabi, kahit kailangan i-reinstall ang programs, basta save ang files at projects, okay na yon. Para sa tips sa mga students natin, kung may school project sa computer at nasira ang laptop, ang important yung project files, hindi yung software. Pwede namang i-download or i-install na lang natin yun ulit. Pero kasi yung project na ginawa ninyo is mahihirapan kayong ibalik or i-edit siya ulit. Unlike sa mga software natin or software katulad ng mga Microsoft, Google Chrome, madali na lang siyang i-install. Okay, so usually ang bina-backup lang naman talaga natin is yung mga important files, hindi yung software mismo na sa computer. Techniques for damaged media. Kung walang backup at kailangan talagang ma-recover ang data, may mga specialized company o organization na kayang kuhain ang data mula sa sira o damaged computer. Ibig sabihin, kahit masira ang hard drive o storage, may mga professional na pwedeng tumulong para ma-retrieve ang important files. So class, I have a picture here na ang pangalan ay EaseAS Data Recovery Wizard. So it's a software naman na pwedeng mag-retrieve ng mga files mula sa flash drive or sa hard disk natin, yung mga external hard disk natin. Ngayon class, ang catch nito is makukuha niyo naman talaga yung mga files ninyo or yung mga data or mare-recover niya yung mga data. Pero yung catch niya is recent data or yung inopen mo or madalas mong i-open na file. So kung yung files na yun ay sobrang luma na pero pictures yun at hindi nyo naman madalas i-open, automatic hindi niya yun mare-retrieve. Ang mare-retrieve niya is for example is 1 gig yung
yung hard disk na yun. Ay, sorry. 1 terabyte yung hard disk na yun. So, yung first na 1 terabyte na madalas mong i-open, yun yung mas mare-retrieve niya. Okay? So, unlike sa iba, baka merong, syempre may mga professionals, di ba, yung mga lumang movies is nare-retrieve pa. So, yun yung mga kailangan ninyong hanapin. Pero, for example, is emergency na emergency, magandang gamitin ninyo or i-try nyo muna yung EAS Data Recovery Wizard. So, yung pinaka-last na files or mga recent files na inopen mo from the past months is pwede ninyong ma-open using or ma-retrieve using the EAS Data Recovery Wizard. Techniques for damaged media. Ano ba yung mga pwede nating gawin kapag, for example, sira yung ating hard disk drive? Kapag sira ang storage device, kailangan ng professional recovery. Number one, pwedeng ilagay ang drive sa working computer para mabasa ang data. So, for example, may hard disk ka. Tapos, yung hard disk mo dun sa sirang computer, ita-transfer muna natin dun sa ayos na computer. Okay? So, pwede naman, di ba, magbukas or maglagay tayo ng dalawang hard disk drive sa isang computer. So, yun. Next, kung mas malala, pwede nilang buksan ang drive at palitan ng part tulad ng read or write heads, actuator arms, or chips. Actually, this is kind of technical kasi magpapalit ka na ng parts. So, kung may professional ka makikita at kaya yun, so usually ito yung pinapalitan pala. Yung read and write actuator arms, read and write heads and actuator arms and also the chips. Sa sobrang damage, minsan inaalis ang platters at nilalagay sa ibang drive para ma-recover yung data. Di ba class, yung platter, dun kasi nakasave yung mismong mga file. So, usually daw, is ita-transfer yung platter na yan, yung bilog na yan, sa another hard disk drive. So, may maraming ways para ma-recover yung ating files. Kung for example, yung software na ah, sinuggest ko is hindi kaya, is nandun talaga is yung hard drive na yung may sira. So, yung platter is pinaka-last na pwede nating gawin na ililipat na natin siya sa hard disk drive. Kasi class, pag nadumihan nyo lang kasi yung platter na yan, or nagkaroon ng mga fingerprints, is pwedeng maka-apekto yun doon sa nakasave na files, doon sa part na yun. Habang ginagamit ang drive, nagkakaroon ng bad sectors, mga bahagi ng drive na hindi na maayos basahin. So, yun yung ibig sabihin. Again, yung bad sectors, ito yung mga bahagi ng drive na hindi na maayos basahin. Kung sira ang areas na may importanteng drive info, simpleng pagpapalit ng parts na hindi na sapat para ma-recover ang data. Sa ganitong kaso, kailangan ng in-depth analysis at mas advanced technique para ma-retrieve ang files. Kung maraming bad sectors o sira na ang inyong hard drive, huwag nang subukang mag-ayos. Yung ikaw mismo magta-try na mag-ayos. I-try nyo nang tumawag ng professional or mga computer technician. Develop the contingency plan policy statement. Ang policy statement ay parang official guidelines ng organization para sa contingency plan. Ito yung nagde-define ng scope kung saan at ano lang ang sakop ng plan, objectives, ano ang layunin ng plan, responsibility, sino ang responsible sa bawat bahagi ng plan. Layunin nito ang ipakita ang commitment ng organization sa contingency plan. I-clarify ang goals ng plan at tukuyin ang roles ng key stakeholders. Conduct the business impact analysis. Ang BIA ay parang check-up ng business para malaman kung alin sa IT system at processes ang pinaka-importante. Layunin nito ang mas-assess ang epekto kung sakaling ma-fail ang system sa operation, paano maapektuhan yung daily activities, financials, potential loss ng mga pera,
Reputation, paano titingnan ng customer ang company? Legal obligation, kung may legal na epekto o compliance issue sa isang commerce, halimbawa, sa isang commerce or company, isang website outage ay pwedeng makaapekto sa sales, sa customer satisfaction, at yung reputation mismo ng inyong company. So, ito yung pinakaimportante kasi yung system ay magiging apektado rin yung mismong company ninyo. Identify preventive controls. Ang preventive controls ay hakbang para maiwasan o mabawasan ang chance na ma-fail ang IT system. Dito ini-investigate ang posibilidad na threats at mag-i-implement ng measures para hindi masyadong maapektuhan ng system. Halimbawa ng preventive controls, regular data backups, cybersecurity measures, or staff training. Sa madaling sabi, gumawa ng steps para maiwasan ang problema bago man ito mangyari. Create a contingency strategies. Ang contingency strategies ay specific plans kung ano ang gagawin kapag nag-fail ang IT system. Layunin nito ay mapabilis at ang na-response at minimize ang epekto sa critical business function. Halimbawa, kung may power outage, activate the backup generator para tuloy-tuloy yung operasyon, or redirect customer services call sa backup location. Next, we need to notify key stakeholders para updated ang lahat. Planuhin ang steps na gagawin kapag may problema para hindi masyadong maapektuhan yung ating mga operation. Develop an information system contingency plan. Ang information system contingency plan ay detalyadong plano para sa pag-handle ng IT system failure. Dito, ido-document ang procedures at resources para ma-implement ang mga contingency strategies. Halimbawa, number 1, restore data from backups para maibalik ang important files. Next, we need to activate backup IT system para tuloy-tuloy ang operation. Next, we need to notify key stakeholders para updated ang lahat. Sa madaling sabi, gumawa tayo ng step-by-step plan para maayos agad ang system kapag nagkaproblema. Kung nasira ang school computer system, may nakasulat na plan kung paano i-restore ang files. Gamitin ang backup at sino ang alert sa teachers at admin. Ensure plan, testing, training, and exercises. Mahalagang testing, training, and exercises para masiguradong effective ang contingency plan at alam ng lahat ng roles at responsibilities nila. Kasama dito yung mga drills or yung actual simulation ng problema, tabletop exercise. We need to discuss and base the practice. Other training activities para mahanda ang tunay na kapag nagkaroon ng system failures. So example, ang IT department ay pwedeng mag-simulate ng data breach or i-practice yung cyber attack. Then after that is ipapractice nila yung contingency plan nila. So again is it's like a drill na ginagawa natin. So alam natin na for example, pwedeng maglindol. 'Di ba nagkakaroon tayo ng exercises or drill kung saan tayo pupunta or ano yung gagawin natin during that scenario. Ganun din sa mga IT, sa IT world. For example, nagkaroon ng cyber attack. So ako yung may-ari ng company. Magkakaroon ako ng contingency plan, then itetest ko kung yung plan na yon is effective dun sa mangyayari na cyber attack. So, may testing na mangyayari. And also a drill para alert din yung mga nasa company kung ano yung gagawin nila. Ensure plan maintenance. Dahil nagbabago ang IT system at processes, mahalagang i-update ang contingency plan regularly.
para laging relevant at effective. Kasama dito ang review and update plan pagkatapos ng major IT upgrades. Regular vulnerability scans para makita kung may bagong threat or revise plan kung may pagbabago sa rules o regulation. Kapag nag-upgrade, for example, kapag nag-upgrade ng system ng school or company, i-check at i-update ang plan para alam pa rin ang tamang steps kapag nagkaroon ng emergency. Laging i-review at i-update ang plan para handa ang bagong changes at challenges. Kung may bagong software or system sa school, i-update agad at ang step-by-step plan para kung may problema, alam na natin yung ating gagawin. Ang remote desktop ay isang program o feature ng operating system na pinapayagan kang kumonekta sa ibang computer kahit nasa ibang lugar ka. Makikita mo ang desktop ng ibang computer at pwede mo itong gamitin at kontrolin na parang nasa harap ka mismo. Sa madaling sabi, parang nag-ooperate ka sa ibang computer kahit malayo ka. Kung may school computer sa lab at gusto mong gawin ang assignment mo mula sa bahay, for example, pwede mong gamitin yung remote desktop para ma-access yung files at programs sa lab or lab ng computer. So, ang ano lang dito is dapat, number one, is parehas kayo na may internet. Yung dalawang computer ay may internet at dapat yung screen ng computer mo is nakabukas, hindi siya naka-sleep. Okay? So, para ma-access mo yung desktop na yun. Pero actually, minsan is kailangan may, kunyari, i-remote ko yung desktop dun sa ICT room. Kailangan meron pa rin mag-click ng okay para doon sa screen para ma-access ko yung mismong laptop. Ano ba yung purpose? Bakit ba kailangan natin ma-access or gumamit tayo ng remote desktop? Number one, pinapayagan ka ng remote desktop na ma-access ang work files at application kahit nasa bahay ka o nagta-travel. Hindi mo na kailangan pumunta sa office physically. Number two, collaboration. Nakakatulong ito sa collaboration ng team members na nasa iba't ibang lugar. Dahil pwede na kayong mag-work together sa parehas or parehong document o application in real time. So, again, ng remote desktop ay pwede kang magtrabaho o makipag-collaborate kahit malayo ka sa office ninyo. Basta meron kayong internet. Kung may group project, for example, pwede kayong sabay-sabay mag-edit kahit bawat isa nasa bahay at iba't ibang classroom. So, yun yung kagandahan ng remote desktop. For example, nangyari dyan is naranasan ko yan na nasa library ako, then may computer doon. Humingi ako ng tulong sa taga-division office na ayusin yung ID system ng school kasi hindi ko alam yung paano. So, may pina-install lang sa akin for remote desktop na software. Then after that, siya na yung gumagalaw nung desktop na yun. May sinend lang siya sa akin password para access siya dun sa mismong desktop. So, maganda siya as technical collaboration din. Technical support. Pwedeng gamitin ng IT professional ang remote desktop para remotely i-access at ayusin ang computer ng user. Kahit hindi sila physically na nasa harap ng computer. So, ito yung example ko sa inyo kanina na at humingi ako ng technical support galing sa division office using the remote desktop. Next, we have cost saving. Nakakatipid ang organization sa hardware at office space dahil pwedeng mag-work ang employee sa sariling device at location kahit hindi na kailangan ng extra computer or malaking office. So, remote desktop is equal to help ng isang IT support or it's also cost-effective habang pwede namang mag-work yung mga tao kahit nasa ibang lugar sila. So, next.
Uses of remote desktop. People use remote desktop para sa iba't ibang bagay tulad ng ensure plan maintenance. I-check o i-update ang mga plans kahit nasa malayong lugar. Next is access a home computer from other location. Magtrabaho sa files at application kahit hindi ka nasa bahay. Next is fix a computer problem. Ayusin ang computer remotely kahit may sira. Next is perform administrative tasks. Gawin ang admin work tulad ng settings at user management kahit hindi physical sa office. Demonstrate software, ipakita kung paano gumagana ang isang process o application sa ibang tao remotely. Sa madaling sabi, ang remote desktop is equal to work, fix, admin, at demonstrate kahit malayo ka sa computer. So, let's have an example sa inyo kung may school project o computer issue. Pwede mong i-access or ayusin o ipakita ang files at software kahit nasa bahay or nasa classroom ka.